Hello, good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion gagahimong matag sa buntag. Medyo napakyas lang tanong sa atong online devotion for 3 consecutive morning, pero ang atong devotion, morning devotion wala nawala, ang online lang medyo na putol ka jud. But today resume na to ang atong online morning devotion, to the glory of God, o pasalamatan nato ang Ginoo kay iya tang gipukaw, gipabuka pa ang atong mga mata nya gi-enable ta nga mobangon. No, kay kung wala ang enablement ni Lord dili pa man mo bangon. O pasalamatan ang ngayon, pasalamatan ang Ginoo. Napabilin ba ang atong moto nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start worshiping our God. Ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong puso gahom sa matag adlaw, ning kalibutan uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaom ko.
sa kinabuhi. Ang akong kusog gahom sa matag adlaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaom ko. Gasawgan ikaw ang gininawa sa kinabuhi. Ang akong puso ugahon sa matag adlaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaom ko. Gasawgan ko, gasawgan ko, gasawgan ko. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you kayo, Ginoo, Lord, sa imong pagpukaw ka na mga nining sa kabuntagon o gibutangan nimo, Ginoo, nga among kasing-kasing sa kalipay diha sa Espiritu, o God, natin imo kanamo, Lord, ang imong mercy na bago kanunay sa matag sa sa buntag, Lord. Salamat ug salamat kayo, nagsaad ka, Lord, nga kung unahon ka pagpangita matag adlaw, Lord, ang tanang butang gikinahanglan namo ikaw, Ginoo, magahatag niini, o God, padayon mo maglaom niya na, Lord. Salamat kayo nga imo paminggi pamata, imong ipabuka ang among mga mata, o niya kami, Lord, nining mga orasa, o God, manipayon kami nga nagadayeg kanimo, Ginoo. Taliwala, Lord, sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, taliwala, Lord, sa mga kasakitan nga gaabot ug galangat sa among kinabuhi, Lord. Salamat kay sa extension kanunay, Ginoo, pagkamadagayaon gyud sa imong grasya, o God. Kung dili patungod sa imong grasya, Lord, dili gyud kami makabarog, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, sa pag-reinstate nimo personally, Lord, pag-restore nimo. Salamat ug salamat kaayo, dalaygon ka gyud, Lord, sa walay katapusan ang kalipay sulod sa among kasing-kasing ga-overflow, o God, dining sa kabuntagon kini tungod kanimo pinaagi kanimo diha kanimo ug sa among exhortation karon, Lord. Thank you, Lord, that you're going to continue to provide us wisdom, knowledge, Lord, spirit of understanding, O God, and most of all, Lord, continue to cover us with your glory. Salamat kayo kining tanan among pasalamatan pinakaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise God. Hallelujah. So, nanasabta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no, naata karon sa naanata sa Zefania kay natapos na nato ang Habakuk, no. Ang Zefania has 3 chapters, no. Ubo ra kaayo, no, ang Zefania, just like Habakuk and Nahum nga 3 chapters ra gihapon. I think 3 chapter ra gihapon. Okay, ang Nahum 3 chapter gihapon ang Nahum. Ang Habakuk pod 3 chapters gihapon. Ang Micah mo'y medyo taas-taas. Pero kini nga mga prophetic books, the same ra, actually the same, similar ra ang ilang mga prophecy, similar ra ang mga messages aning nga mga klase sa prophetic books, no. Karon atong hisgutan ang Zefania Zefania diya sa Zefania naay gikuha nato nga highlight diha nga 3 highlights nga gikuha nato diha sa Zefania, the whole book sa Zefania from chapter 1, chapter 2 and chapter 3 nga kakuhaan pud nato no og lesson. 3 nga highlights. The first highlights is nakita nato dinha, no, nakita nato diha sa verse 1 to 3 nga verse 1
chapter 1 verse 2 and 3. Ingon din ha nga Bisaya nga atong gigamit nga Bible, no. Ingon diya sa chapter 1 verse 2, miingon ang Ginoo, wag tangon ko ang tanang butang sa kalibutan, wag tangon ko ang tawo ug ang mga mananap, ingon man ang mga langgam ug ang mga isda, laglagon ko ang mga dautan, puhuon ko ang tanang tawo. Pag-abot na ni sa end of days, no? End of the world. So, prophesy na ni Zephaniah or sa mga prophets di ay ang may tabong gyud nga tapuso na ni Lord ang tanan, no? So, the first one nga nakita nato nga Zephaniah prophesy, no, that God is going to judge the whole earth, no, the whole earth, including Judah and even the surrounding pagan nations or neighborhood sa Israel. Usa ta nga neighbor nga nation sa Israel, no, ang Pilipinas, no. So whole earth, meaning the whole earth, tibuok kalibutan na siya. So it is going to happen at the end of days, no. So giprophesy na gyud ay mga igsoon. So ang ngayon lang gyud atong buhaton di ay no nga mangandam gyud ta kay we were included, no, apil ta sa mao nga mga prophecy kay when we say about whole earth, so apil gyud ta ana mga igsoon. So mana siya ang primero natong nakita diha nga highlights. And second nga highlight diha sa mao nga book sa Zephaniah, God is going to bless his people when they return to their covenant relationship with him. Sa chapter 3 verse 11 to 20, medyo taas kay 11 to 20 man, no. Pero ato gihapong basahon sa chapter 3 verse 11 to 20. Yung sa verse 11, atong adlaw dili ka mo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo. Meaning ang ibilin ra gyud ni Lord na agi mga remnant nga mabilin di ay no kay mura salaon ni Lord, no. Ingon din sa 11, ni atong adlaw dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako kay kuhaon ko ang mga garbuso diha kaninyo, yung mga labad nga mga tao kuhaon ko diha sa inyong taliwala. Ug dili na unya kamo magmapahitas-on dito sa balaan kong bukid. Mura bagkwaon ang mga prideful person para nga dili sila makaangin, no, murag something like that. Dili sila makaangin kay because usahay ang mga righteous because of compromise, no, ang mga righteous magakatakdan. Siguro ingon ana, no, magakatakdan magakatakdan sa mga dautan na no, magakahugawan, no. Namo nang kwaon ni Lord ang mga badlungon para nga dili matakdan ang tanan kay wala na nga remnant, no. So kwaon gyud ni Lord ang mga kani bitang gapangangin gapangangin. Praise the Lord. Ug diha sa 12, ibilin ko dito ang usas ka katawhan nga mapaubsanon, no. Mapaubsanon gikinahanglan gyud magpaubos ta aron usa ta ani, no. Dahil katong nahibilin sa Israel, mga remnant ang tawag ani. Katong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Kay wala na may moangin, no, wala na mag-influence ba. So pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mahulay sila nga wala nay angay kahadlukan, no. Grabe gyud ang influence sa dautan, no. So pag abot sa medyo taas gyud ay, no. So ang atong nakita diri sa 11 to 20 gyud actually nga highlight is God will bless his people when they return to their covenant relationship with him. Unsa man ang relationship ni Lord sa iyang mga katawhan, di ba? Ingon si Lord nga I will be their God and they will be my people. They're going to be my people, no? Tawgon gyud ni Lord nga akong kanang God has called us his own, no. Kanang tawgon gyud ni Lord nga iyang mga katawhan. I will be their God, I will become their God, and they are going to be my people. So dili ta mga kolorom nga tao kay tawgon gyud ta ni Lord nga his own, no. So moabot nang panahon and even
these days nakita gyud nato nga na still small voice ni Lord nga mayon, they are my people, sila mga katawhan nako, di ba? Gakabati ba na nato nga igsuon nga ang kunonta ni Lord nga iyahata, we are his own, no? Kana mabati ba nato nga I own you, no, you are mine, no, you are mine. Madunggan ba na nato nga igsuon? So ingon na ang second highlight nga kung atong basahon ang chapter 3 verse 11 to 20, wala na to tiwas sa basa kay malangan man ta, no, madugay ta. But actually the message is God is going to bless his people when they return to their covenant relationship with him. Mo na siya ang second nga highlight nga nakita nato diri. And the third, the last but not the least, no, the third one is in chapter 3 verse 9 and 10, specifically sa chapter 3 verse 9 and 10. Ingon di sa 9 and 10. Busa og lata ako, nagingon ang Ginoo sa adlaw nga mubarog ako, ingon nga saksi kay ang akong hukom mao ang pagtigom sa kanasuran ug sa mga gingharian ug ibubuko kanila ang akong kasuko ug nagdilaab kung kapungot kay ang tibok kalibutan. 9 and 10, 9 and 10 ba ang akong giingon mga igsoon, 9 and 10. 9 and 10 di ay ni atong panahon na those days kanang umaabot nga mga adlaw ni atong panahon na usbon ko ang katawhan sa kanasuran, magampo sila kanako lamang ug dili na sa ubang mga Dios. Mutahod silang tanan kanako. Gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kong katawhan musimba na kanako nga magdalag mga halad. Kay wala may mga mga bad influence, ano? Wala mag-reign na ang righteousness during those times. So nga itong nakita no nga a third nga highlight diha sa maong book sa Zephaniah, God is going to extend his blessing and abounding grace to all the people and nation. Katura pong gikahimutan ni Lord, no? Kay gikuha naman ni Lord ang mga bad influence, so magpabilin nga na ay mga remnant. So sa taliwala sa mga remnant, God is going to extend his blessings and grace, no? Makita na to karon nga kita gitawag man tang mga spiritual Israelites, no? Gakabati na nato yan even in Israel these days, no, nga nangamatay naman ang mga katigulangan, and during sa mga gubat na ay gakabilin na ay mga gipangtawag karon nga mga remnant nga nagtuog Dios, nagtawag og Dios, nagsunod kang Lord, no, nagfollow kang Lord ug nagkinabuhi nga pleasing in the sight of God. So mo nang nag-enjoy karon, kana sila ang nag-enjoy, no, sa God's blessings and God's grace, no, abounding grace. O nitabok ni kanato, no, kita nga gitawag mong gutang mga kanang makonsider gihapon ta nga pagan neighborhood, sa pagan neighbor nation, no. But we were called by God, no, tungod kay tinawag ta sa Ginoo, we will also enjoy the blessings and the grace of the Lord. So ani nga panahon na og sa umabot pa nga mga panahon, God is going to extend the blessing and grace mo nang naa nga ang in spite of no matter who we are, but ang grasya sa Dios nagkuyanap, no, nag-spread ang grasya sa Dios, ang panalangin sa Dios nagkuyanap, no, by faith, no, by faith pinaagis pagtuo kang Kristo mo nang naang na-extend og kada pitong ang extension sa gugma ni Lord, panalangin ni Lord, grasya ni Lord, grabe ang pag-extend nga bisan dili ta worthy nga nation pero nahimo ta nga worthy. That's why we were called a spiritual Israelites. So karon ug sa umabot inaana gyud ang himuon ni Lord that we were called but we were called as God's own children, and then he is going to extend blessing unto us and abounding grace unto all the people and nation, unto all the people of the world, no, kay dili raman kay ang Israel ra ang ginatawag na ni Lord nga his own special people. Katunang lakip na ang uban nga may pagtuo kang Kristo, nga nagdawat kang Kristo, nagsunod kang Ginoong Hesus. So yung naana may igsuon, labi kay pamalandungon nga God is not going to judge
totally no kanang complete judgment or total judgment kay naagyoy mga tawo nga kahimot-an niya nga magpabilin during the time no nga matawag nga remnant, not only in the nation of Israel but in every nation nga naghatag og kahimayaan sa Ginoo, including the Philippines, including no sa lakip ta ana nga nga situation pag-abot sa panahon. Amen. So kuan kayo siya kanang blessed kayo ta nga usa ta nga mga tawag nga matawag nga God's own special people kay naapil ta sa madagayaon kay nga grasya, naapil ta sa mao nga tawag ni Lord o though we are not worthy pero naapil ta sa grasya ni Lord, sa panalangin ni Lord, sa tawag ni Lord. So kana nga klase nga tawag no dili gyud ang ngayan nga ipakabarato no, kinahanglan nga kaptan gyud nato no matter what the cost, kaptan gyud nato bahala pag magkinaunsa magkabalituang ang kalibutan no nga normally mo undergo gitag sufferings no but ingon mo lagi na nga ingon lagi si Jesus Christ nag-suffer man siya, a servant is not above his master. So ingon ana gid na kay wala man gid tay lugar nini nga kalibutan no lagi ta because our comfort zone is in heaven, wala nini nga kalibutan. So we just have to look forward of the things that God is going to store for us or in store for us no nga preparing us no in the future, especially nga gahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Amen. Naot nga natay nakutlo karon no sa atong gisgutan ug mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no namong amahan nagapasalamat kami kayo Ginoo sa mga butang espirituhanon langitnon nga ga-sustain gid kanamo Lord kay dili lang actually panginahanglanon sa physical ang gikinahanglan namo adlaw-adlaw kundi bisan pa sa spiritual Lord. O salamat kaayo nga ikaw nagtagbo ni ining among need nining adlaw o God. Salamat ug salamat kayo. Nagaampo ako sa mga kaigsuonan nga nagapanarbaho karon sa opisina, pribado, publiko nga office o God nga imo silang ubanan o tagaan o kagahuman aron gaan sayon ra ang ilang pagdumala sa trabaho nila sa office. Sa mga kaigsuonan nga naay mga pag-eskwela Ginoo Lord tagbo ang ilang panginahanglan bayronon sa eskwelahan. Sa mga teacher namong ang mga kaigsuonan bisan og walay klase karon kay summer break man Lord apan ang mga teacher na ay mga gapanghimuon nga mga lesson plan na ay mga gapanghimuon nga mga reports o tabangi sab sila sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho Ginoo Lord ikaw mag-provide kanila Ginoo og igo nga katakos kusog kapasug sa panglawas kaalam kaabtik sa labutan magamit nila diya sa ilang trabaho sa online o mag-provide ka Ginoo og way nga consistent ang ilang pagpanarbaho diya sa online Ginoo mahimo Ginoo nga good endeavor ang mao nga trabaho sa online mamahimo sab nga source of income o God kay kung ang mga tao sa kalibutan nakig-uban ka gani kanila Lord nagpanalangin ka kanila Ginoo Lord sa ilang trabaho diya sa online how much more sa imong mga katawhan Lord maga-bless ka sa Ginoo sa mga katawhan nimo nga naay mga trabaho sa online labi na sa mga Kristohanon gayud Ginoo nga nag-honor kanimo Ginoo. Thank you kay niya na Lord bisan pa man Ginoo Lord sa mga kaigsuonan namo nga naay mga negosyo nga gipang manage salamat kay Lord nga ikaw padayon gayud magatabang nga moasinso sila dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat pasidungog paghimaya ning size kabuntagon ikaw lamang ang matupoy walay lain gigamit lang nini mga instrumento Lord to honor your name Lord here ini nga platform Ginoo sa online. Salamat kayo. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman. Dawata nga among mapagpasalamat Lord pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all. Until next morning.